ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, February 17, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Pamahalaan makikipagtulungan sa Interpol sakaling iparesto ng ICC ang mga tinukoy na kasabwat ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa war on drugs. Pilipinas, wala pang plano na muling sumali sa ICC ayon sa Malacanang. Korte naglabas ng precautionary hold departure order laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pang dating opisyal ng DPWH. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan naghain na ng counter affidavit sa kasong plunder. Planong pagbalik sa Amerika pinayagan na umano ng DOJ. Malacanang nilinaw na hindi holiday bukas February 18. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Metro News, 8 Chinese national na aresto ng NBI dahil sa reklamong illegal detention at pag-ooperate ng hinihinalang Pogo Hub sa Ayala, Alabang. Sa ating Science and Technology News, 4 na bagong astronaut na papalit sa mga inilikas na crew bunsod ng problema sa kalusugan nakarating na sa International Space Station. Lifestyle News, unang edisyon ng El Filibusterismo na isubasta sa halagang 21 million pesos. Para sa ating music trivia, ngayong petsa nakuha ni Elvis Presley ang una niyang gold record para sa kanyang ikalawang album. Ano-anong kanta ang bahagi nito? Alamin. Balitang kakaiba, baboy na isinakay sa drone naging dahilan ng malawakang brownout sa isang bayan sa China. Ang ating po oras, 6:42 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Makikipagtulungan ng pamahalaan sa Interpol sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa mga itinuturong co-perpetrators o umano'y kasabwat ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa war on drugs. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaaring sundan na naging mekanismo ng pag-aresto sa dating Pangulo kung saan dumaan sa Interpol ang pagpapatupad ng warrant sakaling humiling muli ng tulong ang ICC para arestuhin ang mga pinangalanang personalidad. Kabilang sa tinukoy ng ICC sina Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng PNP, Senador Christopher Bongo, dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Git ni Castro, kung ito ay bahagi ng lehitimong proseso ng ICC, hindi ito maaaring pakialaman ng pamahalaan. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017 at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Nagawa na po before at ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol, kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon.
Nilinaw ng Malacanang na hindi pa napag-uusapan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Inihayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos pangalanan ng ICC sina Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng PNP, Senador Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya bilang co-perpetrators o co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Ayon kay Castro, nananatili pa rin ang posisyon ng gobyerno na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa bansa matapos ang pag-atras nito sa Rome Statute. Gayunman, binigyan din ni Castro na hiwalay na usapin kung ang mga paratang ay tumutukoy sa mga pangyayaring naganap noong saklaw pa ng ICC ang Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Castro na hindi direktang nakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC, pero bilang kasapi ng Interpol, may obligasyon ng gobyerno na tubugon sa mga formal na kahilingan. Samantala, trimester system ng DepEd kailangan munang pag-aralan ayon sa Malacanang. Narito ang report ni Chanel Salazar. Pag-aaralan muna ng Malacanang ang mungkahi ng Department of Education na magpatupad ng trimester system sa susunod na pasukan. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, mahalagang makonsulta ang mga guro, magulang at estudyante upang masiguro na makabubuti ang anumang pagbabago sa school calendar. Ang ganitong hakbang kasi anya ay hindi basta ipinatutupad dahil may epekto ito sa buong sistema ng edukasyon. Sa ngayon, panukala pa lamang ito at dadaan pa sa masusing pagtalakay bago tuluyang pagdesisyonan. Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpo-propose. So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. Mas maganda naman po talaga na pinag-uusapan lahat ito ng mga stakeholders, ng mga interested parties, lahat po, para po ma-reach out, ma-reach yung pinakamagandang programa para sa ating mga kabataan. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music, radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Naglabas ang Manila Regional Trial Court Branch 52 ng precautionary hold departure order laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 pang dating opisyal ng DPWH. Ito'y may kaugnayan sa kinakaharap nilang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder at direct bribery and corruption of public officials. Sakop din ng kautusan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Regional Director Gerald Opulencia at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa desisyon ni Judge Juan Ranyola Jr., nakasaad na nakitaan ng probable cause o sapat na batayan ang posibilidad na umalis ng bansa ang mga respondent upang umiwas sa kaso. Dilinaw naman ni DOJ spokesperson Polo Martinez na ang paglalabas ng precautionary hold departure order ay hindi nangangahulugang naresolba na ang mga nakabinding kasong plunder sa DOJ. Isa lang anya itong preventive measure upang mapanatili ang integridad ng proseso ng hustisya. Samantala, Senador alangan sa mungkahi ng kasamahan na manguna sa pakikipagdialogo sa Chinese Embassy. Detalye po ihahatid ni Conde Batak. Aminado si Senator Kiko Pangilinan na may pag-aalangan siya sa suwestyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na makipagdialogo ang mga senador sa mga opisyal ng Chinese Embassy sa bansa. Ito ay matapos na magpahayag ng kahandaan si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan na makipagpulong sa mga leader ng bansa upang matigil na ang world war at tensyon sa pagitan ng mga Chinese Embassy officials at mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Pangilinan na siyang may akda ng resolusyon na naghahayag ng pagkondena ng Senado laban sa pambabatikos ng ilang Chinese Embassy officials, ang mungkahing makipagdialogo ang mga senador ay nakadepende pa rin sa sinseridad at magiging tugon ng China. Sinabi ni Pangilinan na nauunawaan niya si Lacson na ayaw lang nitong lumubha pa ang tensyon pero aminado ang mambabatas na mahirap pagkatiwalaan ng China Embassy. Gate ni Pangilinan sa 4 na termino na siya ay mambabatas ng mataas na kapulungan at sa loob ng mahigit 2 dekada ngayon lang siya nakaranas ng pambabastos mula sa embahada ng China.
Para kay Pangilinan, kung ang dialogo ay mauuwi lamang sa pangle-lecture ng Chinese Embassy sa mga senador tungkol sa diplomasya, ay mainam na wag na lang at maghanap na lang sila ng ibang kausap. Naunang sinabi ni Lacson na imumungkahi niya kay Senate President Tito Soto III kasamang mayorya at kung gusto rin ng minority na mag-initiate ng pag-uusap sa pagitan nilang mga mababatas at ilang Chinese Embassy officials na nakaalitan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, formal lang naghain ng kanyang counter affidavit sa Department of Justice si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kahapon. Ayon kay Bunoan, ito ay may kinalaman sa kasong plunder na inihain laban sa kanya. Bukod kay Bunoan, kabilang din sa mga respondent sa naturang reklamo sina Senator Jinggoy Estrada at mga dating opisyal ng DPWH na sina Undersecretaries Maria Catalina Cabral at Roberto Bernardo. Samantala, sinabi naman ni Bunoan na pinayagan na siya ng DOJ na muling magtungo sa Estados Unidos para samahan ang kanyang asawa na sasalang sa medical procedure. Hindi naman tinukoy ni Bunoan kung kailan ang eksaktong petsa ng pagbalik niya sa Amerika. Samantala, hakbang o pagsisika para muling mapabilis ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hindi pa nangyayari sa Kamara. Report mula kay Grace Mariano. Wala pang hakbang o mga pagsisikap ngayon sa Kamara para mapabilis muli ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, katulad ng nangyari noong nakaraang taon kung saan higit sa 1/3 ng mga kongresista ang lumagda para maiakyat kaagad sa Senado ang Articles of Impeachment. Ito ang pagkakaalam ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa mga endorser ng unang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Naipadala na sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji III ang tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara at inaasahan ni Tino na sa plenary session ng Kamara sa Miyerkules ay maisasama na ito sa order of business. Ayon kay Tino, kung hindi ito makakakuha ng 1/3 votes ng mga kongresista para maisalang agad sa trial ng Senado na siyang impeachment court, ay ire-refer muna ito sa House Justice Committee na siyang tutukoy kung ito ay sufficient in form and substance. Para naman kay Tino, mainam na din na dumaan sa House Justice Panel ang mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte upang manariwa sa publiko ang lahat ng mga aligasyon laban dito tulad ng pag-abuso sa confidential funds at iba pang mga akusasyon. As far as I know, wala naman akong sense na effort na magpapirma ng 1/3. So, as far as I know, daraan ito sa Justice Committee. Best pa rin kung may 1/3, fast track, para trial na tayo. Pero kung daraan sa committee, well, mabuti rin yun para may pagkakataon na balikan natin yung mga issues, tapos mas mapalawig pa yung mga batayan kung bakit dapat na-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan po si Representative Antonio Tino. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ng Malacanang na hindi dineklarang holiday ang araw ng Miyerkules, February 18, 2026 sa kabila ng inaasahang pagsisimula ng Ramadan bukas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang inilabas na proklamasyon ng pamalaan na nagsasabing special non-working holiday ang nasabing petsa. Ang February 18 ang unang araw ng Ramadan ngayong taon na ika-9 na buwan sa Islamic Lunar Calendar. Bukas din isasagawa ang Ash Wednesday, ang hudyat na pagisimula ng Kwaresma o Lent sa mga Katoliko at maraming Kristiyano. Samantala, Vice President Sara Duterte may mensahe ngayong ipinagdiriwang ang Lunar New Year ng mga Chinese. Gina Mape sa detalye. Naghatid ng mainit na pagbati si Vice President Sara Duterte sa mga Filipino-Chinese community sa selebrasyon ng Lunar New Year ngayong araw, Pebrero 17. Sa kanyang mensahe sa pagpasok ng Year of the Fire Horse, hinikayat ni VP Sara ang lahat na maging masigla, lalo na at ito ang taon na puno ng enerhiya at matapang na pagkilos may hatid na gantimpala.
Anya, ngayon ang pagkakataon upang paggalabi ng espiritu ng bayanihan at sumulong tungo sa bagong taon ng mga pagbabago. Magsama-sama anya tayo na magsikap upang umangat. Hangadaan niya na ang taon ng Fire Horse ay magdala ng kasaganaan, mabuting kalusugan at kapayapaan sa bawat tahanan. Hinimok ni BP Sara ang lahat na magkaisa sa pagtataguyod ng mas maunlad at masaganang Pilipinas para sa lahat. Paalala pa ni BP Sara, mahalin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala sa iba pang balita, kasado na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 60 centavos naman ang aumento sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Ito na ay ka-6 na sunod na linggong pagtaas ng presyo ng gasolina, habang ika-8 sunod na linggo naman sa diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng pinangangambahang pagkaantala ng supply sa Strait of Hormuz at ng kawalan ng katiyakan sa nuclear talks sa Iran. Samantala, tobacco lord na nasa likod ng talamak na bentahan ng iligal na sigarilyo, tinututukan ng PNP. Angel Garcia sa report. Iniimbestigahan na ng otoridad ang mga tobacco lord na nasa likod ang sabay-sabay ng pagsasara ng 4 na iligal na pabrika ng sigarilyo sa Central Luzon, partikular sa San Fernando, San Simon at Mexico, Pampanga nitong January 29. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi basta nagkataon ang biglang paghinto ng operasyon ng mga naturang pagawaan. Ani Nartates, sa ngayon, 2 politiko sa Central Luzon ang itinuturing na persons of interest. Base sa paunang investigasyon, umaabot sa 160 million pesos kada araw ang kinikita sa manufacturing pa lamang, habang sa retail naman ay may tinatayang 40 hanggang 100 pesos sa tubo kada kaha ng sigarilyo. Sa ngayon, iniimbestigahan na ang buong ecosystem na operasyon o mula sa manufacturing, distribution hanggang sa retail. Patuloy din ang masusing investigasyon upang tuluyang makuldukan ang operasyon ng mga sindikato sa likod ng multi-million peso sa iligal na negosyo. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. May salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Nadakip ng National Bureau of Investigation o NBI ang 8 Chinese national dahil sa umano'y illegal detention at pag-ooperate ng isang hinihinalang Pogo Hub sa Ayala, Alamang. Ayon kay NBI National Capital Region Director Joel Tovera, nagkasasala ng operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa isang Chinese national ukol sa kanyang kaibigan na 2 linggo ng bihag sa naturang lugar. Nasagip ng mga otoridad ang isang dayuhan na positibong itinuro ang 2 sa mga suspect na nanakit, nanutok ng baril at kumuryente sa kanya. Dinampot din ng mga otoridad ang 6 na iba pang Chinese national na naaktuhang nagpapatakbo ng hinihinalang Pogo Hub nang walang kaukulang dokumento. Maharap ang mga ito sa kasong serious illegal detention habang nag-apply na ang mga otoridad ng warrant upang masuri ang mga computer na natagpuan sa lugar. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos 0.06 centavos. Nasa 68 pesos 0.97 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 26 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 48 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni John Bakiran. John. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi February 16.
35, 16, 54, 21, 4 at 6 kung saan naabot sa 45 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 21, 17, 10, 6, 3 at 34 kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 15 million pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, 4 na bagong astronaut na papalit sa mga inilikas na crew bunsod ang problema sa kalusugan nakarating na sa International Space Station. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Bumalik na ang buong operasyon ng International Space Station o ISS matapos dumating sa lugar nitong Sabado ang 4 na bagong astronaut upang palitan ang mga kasamahan nilang inilikas na maaga dahil sa health issue. Lumipad mula sa Cape Canaveral, ipinadala ng SpaceX sa mga astronaut na sina Jessica Meir at Jack Hathaway ng NASA, Sophie Adno ng France at Andrei Fedyaev ng Russia na mag-ooperate sa ISS sa loob ng 8 hanggang 9 na buwan. Sina Meir na isang marine biologist at Fedyaev na dating military pilot ay hindi na bago sa ISS dahil dati na sila nakapunta at nanirahan doon. Sa kanyang unang pagbisita sa istasyon noong 2019, nakibahagi si Meir sa unang all-female spacewalk, habang si Adno naman na isang military helicopter pilot ang pangalawang babaeng French na lumipad sa kalawakan. Samantala, tumanggi ang NASA na ibunyag ang pagkakakinanla ng astronaut na nagkasakit sa orbit noong 7 ng Enero o ipaliwanag kung ano ang nangyari na binanggit ang medical privacy. Ang may sakit na astronaut at 3 iba pa ay bumalik sa Earth ng higit sa 1 buwan ng mas maaga kumpara sa naunang plano at ipinadala muna sila sa ospital sa unang gabi ng kanilang pagbalik sa mundo bago pinayagan tumungo sa Houston. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shatay 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Unang edisyon ng El Filibusterismo na isubasta sa halagang 21 million pesos. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Gumawa na kasaysayan ng isang kopya ng unang edisyon ng nobelang El Filibusterismo ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal bilang pinakamahal na aklat na naibenta sa bansa. Ayon sa Leon Gallery na may hawak ng auction para sa nobela, naibenta ang aklat sa halagang 21 million pesos sa 2026 Asian Cultural Council auction mula sa panimulang presyo nito na 5 million pesos. Ang bihirang kopya ay nilagdaan mismo ni Rizal at may kasamang handwritten dedication para sa kanyang kaibigan na si Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera na pinirmahan niya noong September 16, 1891. Binasag ng kopyang ito ng El Fili ang dating record ng Pilipinas para sa pinakamahal na aklat na naitala ng isang kopya ng Noli Me Tangere na may pirma sa halagang 19 million pesos sa isa pang subasta noong nakaraang taon na ginanap din sa Leon Gallery. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatay 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, February 17, taong 1960, nakuha ni King of Rock and Roll Elvis Presley ang kanyang kauna-unahang Gold Record Award. Ito ay para sa kanyang ikalawang self-titled album na kilala rin sa titulong Elvis Presley No. 2. Nakamit ang naturang album ang Gold Record Award ilang linggo matapos niyang ma-discharge mula sa US Army, habang noong August 10, 2011 naman nang makuha nito ang Platinum Record Award mula naman sa Recording Industry Association of America o RIAA. Ang Elvis Presley No. 2 ay inirelease noong October 19, 1956 sa ilalim ng RCA Victor Record Label. Tumagal ang 4 na linggo sa number 1 spot ng Billboard Top Pop Albums Chart ang naturang album ni Elvis na nagdala sa kanya bilang unang artist na nakakuha ng 2 album na nag-number 1 sa naturang music chart sa parehong taon. Bahagi ng Elvis Presley No. 2 album ang cover ni Elvis ng 3 awitin ni Little Richard, kabilang ang Long Tall Sally at
Rip It Up. Ilan pang country ballad songs ang kasama rin sa naturang album, gayon din ang mga hit songs na Love Me at Paralyze. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, baboy na isinakay sa drone naging dahilan ng malawakang brownout sa isang bayan sa China. Itali po ng balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyose. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nabalot ng dilim ang isang bayan sa Sichuan, China. Makaraang magkaroon ng malawakang brownout dahil sa isang lumilipad na baboy na sakay ng drone. Ayon sa ulat, sinubukan ng isang magsasaka na gumamit ng industrial drone upang ibiyahe ang kanyang alagang baboy papunta sa slaughterhouse. Inihayag ng magsasaka na mas magiging mabilis at mas pakakatipid siya sa pamamaraang ito kaysa gumamit ng truck dahil sa tarik ng bundok. Sa kasagsagan ng paglipad ng baboy gamit ang drone, sumabit naman ang tali nito sa kanyang linya o sa isang linya na kuryente. Nagresulta ito sa pagkakabiti ng baboy sa ere at pagkaputol ng supply ng kuryente sa lugar. Inabot na 10 oras bago naibalik ang kuryente sa lugar. Tinatayang nasa 10,000 yuan kung mahigit 80,000 pesos ang halaga na naging pinsala. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na lumabag ang magsasaka sa batas dahil sa pagpapalipad ng drone sa isang no-fly zone at sa pagiging overloaded ng device. Nako, mahirap yung ganoon, yung paggamit ng drone, dapat nasa lugar talaga yan. Kasi yun nga, maaari itong maging cause ng abala at buti nga, nagkaroon ng mga sunog kasi pwedeng pumutok ng linya ng kuryente. At kawawa naman yung baboy, baka naging lechon baboy siya. Anyway, nais kong batiin pala ang ating mga kapatid na Filipino-Chinese at lahat ng Chinese community sa buong mundo. Kong Hei Patsoy. Okay? Alright. Yan nating balitang kakaiba ngayong araw na ito ko si Doc Justin. Yes, out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bumati si Doc Justin. Kong Hei Pachoy. Oo nga, Yes, Kenny, ating batiin mo yung mga listener natin, di ba? Kong Hei Pachoy, Consuela, Chiriri Chong. sorry pa. Hello, happy Chinese New Year po sa ating mga kababayan, Yes. Filipino-Chinese, at sa lahat ng Chinese sa mundo. Ayan, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Tuesday. Para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko, pabor ba kayo sa trimestral system sa pampublikong edukasyon? At dagdag tulong ba ito sa pag-aaral o dagdag sakit ng ulo sa magulang at mga estudyante? At dagdag na rin natin yung mga guro. No, Correct. kasi malamang sila yung kasama sa pinaka mag-a-adjust dito sa trimestral system na ito, no? O kaya mga kanyusik, baka may mga teachers po, lalo't walang pasok ngayon. Yes, oo. For sure, marami pong nakatutok sa atin ng mga estudyante, mga magulang, mga teacher. Ano po ang reaksyon ninyo dito po sa plano ng DepEd na pagkapatupad ng trimestral system sa pampublikong edukasyon? O, dagdag Sila talaga yung isa sa talagang direktang mag-a-adjust dyan. Malaking magiging adjustment. O, yan po mga kanyusik, para po sa inyong mga opinion ng ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, February 17, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.